Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rays of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Friends, Luzon, Visayas, Mindanao, good evening sa inyong lahat. At sa lahat naman ng ating mga friends, OFW, Overseas Filipino Worshippers, all over the world, good morning, good afternoon, and good evening. Anumang panahon, araw, sa bawat isa sa atin, tayo po ay nagkakatipon na naman sa biyaya, sa presensya, sa pagpapala, sa miracles of mercy na laging ipinagkakalob ng Diyos sa kanyang mga anak. Yes, tayong lahat ng nakatutok, anak tayo ng Panginoon. Kaya brothers and sisters, ang ating Diyos, ang ating Ama, ang siyang punong-puno ng kapangyarihan, siya ang may akda ng buhay. So tayo po ngayon muli sa araw na to, sama-sama tayong maliligo ng pagpapala ng Diyos. Alisin ang takot, alisin ang pangamba, ay ang gamitin natin ang pananampalataya sa ating Diyos na buhay na kung saan siyang nakakaalam ng lahat ng araw, lahat ng panahon, lahat ng mga nangyayari. Siya lang ang pwede nating takbuhan, siya lang ang pwede nating lapitan, siya lang ang pwede nating hingan ng mga biyaya at pagpapala. So brothers and sisters in Christ, ito po ang ating programang Rays of Mercy Healing Online. Ang programang puno ng biyaya, himala at pagpapala kung saan tumutugon ng Panginoon sa ating mga dasal, karaingan at kahilingan. Lagi nating tandaan, walang imposible sa Diyos. So brothers and sisters in Christ, sa ating pagsisimula, meron na lang po tayong announcements. Ito po yung ating pong enthronement all over the Philippines and abroad. Lumawak na po sa panahon ng crisis, sa panahon ng pandemic. Nagdoble-doble ng ating gawain. Hindi inaakala ng bawat isa sa atin. Walang nakakalam na darating ang pandemic. Kami rin, sa gawain 30 years na po ang ating misyon. Pero hindi namin nakakala na yung nakasulat doon sa Spread the Devotion of Mercy unto the whole world. Ngayon na nangyayari sa ating ministry. Kasama kayo. Sama-sama po tayong nagkakatipon sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Again, my brothers and sisters in Christ, enthronement all over the Philippines and abroad. Pagpuputak ng cluster and chapters. Ngayon po, itong nakarang linggo, meron na naman po tayong additional permanent enthronement sa mga tahanan, sa mga households, 16 ang talagang nabiyayaan na naman ng ating Panginoon. So brothers and sisters in Christ, babanggitin ko sa inyo ang ating mga kapatid na talagang muli sila ay nakasumpong ng biyaya, ng imahe ng ating Panginoon. Diyan po sa Kabangkalan, Bacolod, si Sister Juanita Cuenca, Sister Janice Panes, Sister Annabel Cardelio, Marjorie Gabilan, Virginia Adlaon, and Sister Dolores Ardonio. Diyan po sa Tagbilaran, Bohol, Sister Evangeline Gabi. Sa Dasmariñas, Cavite, Sister Miraluna Amar. Diyan po sa Punta Princesa, Labangon, Cebu, Sister Cristita Akyatan. Sa Mandaue City, Sister Cheryl Diano and Sister Edna Balaga. Diyan po sa San Jose del Monte, Bulacan, Mark Borselis and family. Diyan po, dito po sa Quezon City, Brother Jobert Falcon and Brother Eric Elegido. Diyan po sa Bacoor City, Sister Ruby Flora. At sa Bulacan, Bulacan, Sister Janet Trajano. Ito po ang ating corporate enthronements, public affair office, doon po sa mga, mga opisina, Mactan, Cebu International Airport. Nandiyan po tayo, makatatagpo po natin ng imahe mismo sa International Airport. Ang address dyan, Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu. Contact person, Sister Iya Imbong. At dyan po sa ating kumpanya na Mr. Speedy Company sa address na Estrata 2000 Garnet Street,
Ortigas, Pasig City. Total number of cluster as of this week, nadagdagan na naman po tayo, 342 clusters ang ine-aim natin bago magtapos itong taon na to. Nawa pagpalain tayo ng Diyos, sumabot tayo ng 500 clusters na umiikot sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga tahanan, at bawat iniikutan, bawat enthronements, napakadaming iba't ibang mga testimony, mga sharing. Ay talaga po mga kapatid, tunay nga ng pangako ng Diyos sa Diary of Sister Faustina ay talagang nangyayari. Kaya nga sabi natin, pag sinabi ng Panginoon, ay talagang totoong mangyayari ang lahat ng bagay. Dahil siya ay isang banal na Diyos at talagang pag sinabi niya, ito ay mangyayari. So brothers and sisters in Christ, mga new clusters and name of households, diyan po sa Tala chapter, Tala North Cluster, ang ating pong head dyan, Sister Evelyn Molero and Sister Victoria Briones. Sa San Isidro Cluster, ang household po ay Sister Gloria Pascual. Diyan po sa Lapu-Lapu Chapter, Ekasig Cluster, ang ating pong head, Sister Estrella Opon and Sister Annalie Intong. Diyan po sa Pasig City, Mulabe Cluster, Brother John Paul Lendio and household Sister Eva Kajong. Diyan po sa Bacolod, HAD Violeta Cluster. Ang pong household po natin, Sister Marjorie Lisa. Diyan po sa Balanga, Bataan, Lati Chapter, household Nenet Kicho Wahe. Diyan po sa Lunsungan Cluster, ang ating pong household Erlinda Trono. Ayan po ang ating mga karagdagan na tunay nga kapag ka na binabasa natin yan mga kapatid, meron po tayong mga kapatid na misyonaryo na naglalayag sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Total enrollments, household 76,854 na tahanan, corporate 550, sa small business establishment 721. Total enrollments na po natin, 78,125. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga tahanan na iniikutan ng Divine Mercy. Kasama tayong lahat sa biyaya, sa yakap ng banal na awa ng ating Panginoon. Kapag meron po kayong request for enrollments, prayer requests, counseling, or even gusto nyo magtayo ng community chapter sa inyong mga lugar, you may contact our number. Ito po yung ating mga number, naka-flash po sa ating screen. So brothers and sisters in Christ, tunay ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa araw-araw. Napakabilis ng mga araw, my dear brothers and sisters in Christ. Halos talagang hindi ka na makahinga sa talagang napakaraming mga blessings. Talaga pong ang ating ministry, ang ating pong mga kapatid ay talagang mas lalo silang nagsisipag dahil nakikita natin ang kamay ng Diyos na talagang siya'y kasama natin sa ating misyon. Brother and sisters in Christ, nandito po ako para magpakatotoo sa inyo sa kabutihan at pagpapala ng Diyos na aking natanggap. Nagkasakit po ako last May 2018. Nagkonsulta po ako sa 4 na dentist dito sa lugar namin. Dahil sa nakikita nila sa panoramic x-ray ko, ay parang takot sila sa sakit ko kasi rare case daw ang sakit na meron ako. Ni-refer po ako sa Cebu kasi kahit anong gamot na inumin ko ay hindi talaga huhupa ang bukol sa gums ko. Doon, na-diagnose ako na meron akong pyogenic granuloma. Uoperahan sana ako doon. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at sumakit na naman ang aking ngipin. Kaya nag-decide ako na magpatingin ulit ng doktor sa Bacolod. Doon, binunot ang 5 ngipin ko. Inakala ko, gagaling na ako pero hindi pa pala dahil may nakikita na naman sa x-ray ko na parang kinain ang buto sa pangako sa kanang bahagi. Hanggang sa dumating ang araw na nag-chat ang pinsan ko na si Sis Jonah. Sinabihan niya ako na mag-chaplet at magsimba araw-araw. Hanggang sa ni-refer na po ako sa Manila dahil nakikita sa CT scan ko na palaki ng palaki ang damage ng aking panga.
Kaya lumuwas kami sa Manila, kasama ang kapatid ko. Ang sabi ng mga doktor, malaki daw ang procedure na gagawin. Tanggalin almost 3/4 sa panga ko at kukuha sila ng buto sa binti ko para gawing artificial jaw. Nang na-admit na ako for general operation, kukuha sila ng sample for my biopsy. Nagtaka ang mga doktor kasi wala silang sample na makuha. Para daw tapos na akong nauupirahan. So, nag-CT scan sila ulit sa akin. Iba din ang nakikita nila. Para daw buto na nalalanta. 3 department ang nag-study sa case ko. Surgery, ENT, dentist. At hindi pa rin nila matukoy kung ano talaga ang sakit na meron ako. After na-discharge ako sa hospital, tinawagan ko agad si Sis Jonah na pupunta kami sa kanila kinabukasan. Sinabi niya na sa Pasay na lang kami magkikita at pupunta kami sa Sanctuary of the Divine Mercy. Nag-decide ako na tanggapin ang misyon na ako magpalaganap ng Divine Mercy sa aming lugar. We are so blessed kasi personal kaming nahiling ni Brother Rene that time. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makapasok sa Sanctuary of the Divine Mercy. Lumipas ang ilang araw, nag-text na naman ang doktor ko na mag-biopsy kami ulit for needle. Pero nag-decide na ako na hindi magpakuha. Nag-decide kami na uwi na lang sa Negros. Malaki ang aking pasasalamat kay Lord dahil dininig niya ang aking mga panalangin na mag-iba lahat ang laboratories ko at hindi matuloy ang aking operasyon. Nagpapasalamat ako kay Brother Rene, Brother Mar, at kay Sis Jonah na naging instrumento ng Diyos para ako ay gumaling at higit sa lahat ma-involve sa gawain ng propagation. Salamat sa Diyos. Ngayon po, ako ay isa ng propagator dito sa Dayuyu, Himalalod, Negros Oriental. Thank you, Lord, Divine Mercy. Thank you, friends of the Divine Mercy community. God bless us all. A blessed day, brothers and sisters. Mahigit 10 taon na wala akong Diyos. Nakalimutan ko siya. 10 taon ng pakikibaka, puno ng galit, ng karasan. Usapin ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan, sa loob ng pabrika. Yun ay dinadala namin sa kalsada. Hindi lamang, brothers and sisters, usapin ng mga manggagawa, kundi usapin ng uring magsasaka. Kasama na ang mga iba't ibang sektor ng lipunan. Driver, guro, kabatang estudyante. Name it, brothers and sisters. Mga malakihang rally sa Mindiola, sa Liwasang Bonifacio, sa Senado, sa Kongreso, hanggang sa Luneta. Pagtaas ng presyo ng gasolina, kaakibat nito ang presyo ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Kawawa si nanay na nagbabudget para sa pamilya. Kawawa si tatay na halos wala nang may uwi para sa kanilang pamilya. Kawawa si ate, si kuya, na silang inaasahan sa loob ng pamilya. Hindi lamang ito ang ginagawa ko, brothers and sisters. Vandalism, o yung sinasabi natin, nagpipintura sa kahabaan ng Kamaynilaan, sa pader ng Kamaynilaan. Mga welgang bayan, ilang ulit yon. 1996, ay dumating ang aking anak sa aking buhay. Unti-unti nawala ang aking galit sa aking puso. 2005, isang radical change ang nagbabago sa aking buhay. At today, sa LSE. At salamat kay Brother Rene, kay Sister Lisa, at sa lahat ng mga tao na sa likod ng
seminar na yon, unti-unti kong nakilala ang mahal na Diyos at total surrender sa ating may likha. Sabi nga ni Kuya, ni Brother Rene, hindi lamang isang timba ang aking nailuha. Ang isang kamao na nakataas, nakatikom ang kamao, ay napalitan ng 2 kamay na nakalahad ang mga palad. At total surrender, ina-acknowledge ang kanyang presensya, ina-acknowledge ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapala. Sa ngayon, brothers and sisters, isa na akong builder, formator. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesus. At age 62 years old, binibigyan pa ako ng kalakasan. At itong binigay sa akin ng mission, go for the mission, ay napakalaki ng responsibilidad natin para abutin ang mga dating kasama ko, para ipakilala hindi lamang sila bisitahin, kundi ipakilala ang debosyon ng mabathalang awa. Kung gaano ang kabutihan niya, kung gaano napakalawak ang kanyang awa para sa ating lahat. Hindi lamang dito sa Kamunilaan, kundi sa Timog Katagalugan, Rizal. Brothers and sisters, marami pa tayong aabutin na mga kaluluwa na hangad na magbalik sa kandungan ng ating Panginoon. Humingi ng tawad at makita kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Maraming salamat, Friends of the Divine Mercy Missionaries, sa lahat ng mga elders ng ating community, especially kay Brother Litumang. God bless po sa ating lahat. Napakabuti ng ating Panginoon sa ating worship, sa ating mga awitin, sa ating talaga namang kapag tayo nagpupurit, nagpapasalamat, talagang ang biyaya ay dumadaloy sa ating lahat, sa ating mga puso, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, nagkakaroon ng sigla ng ating mga katawan, lumalakas, gumagaling, pinagpapala ng Diyos dahil siya po ang ating kasama. Alam naman natin na lagi nating nababanggit, when 2 or more are gathered in my name, there I am in the midst of them. Sa oras na to, ikaw kapatid na nakatutok ngayon, kasama ka dahil nandyan din si Lord sa tabi mo. Paring nandyan sa ating mga tahanan, sa lahat ng nakatutok. Hindi po pwedeng lisanin tayo ng Panginoon sa lahat ng mga naniniwala at nananampalataya sa ating Diyos na buhay. So, sa gabi ito, my dear brothers and sisters in Christ, dito sa araw na ito, pag-uusapan natin the corporal works of mercy. Ay, napakalawak po nito. Ang sabi nga, my dear brothers and sisters, the works of mercy have been traditionally divided into 2 categories, each with 7 elements. Doon po sa the corporal works of mercy, which concern the material and physical needs of others. Yung pong spiritual works of mercy which concern the spiritual needs of others. Talaga pong punong-puno yan ng talagang spirito ng Diyos, ng puso ng Diyos, ng puso ng ating buhay, no? Ay talagang didiscuss po natin sa gabing ito. Ang sabi nga ni Jesus kay Sister Faustina, I demand from you deeds of mercy, which are to arise out of love for me. At ito rin ay mensahe para sa ating lahat, sa mga naglilingkod, sa mga nakakakilala, sa mga merong mga may imahe sa inyong mga tahanan. Ito rin po ang sinasabi, I demand from you deeds of mercy, which are to arise out of love for me. Laging merong pagmamahal dapat sa ating Diyos. You are to show mercy to your neighbors, always and everywhere. You must not shrink from this or try to excuse or absolve yourself from it. We have to show mercy to our neighbors, always and everywhere. At yan ay ginagawa natin doon sa ating mga enthronements, everywhere, kung sino po ang talagang pupuntahan, napuntahan, talagang sa iba't ibang mga lugar. Tayo po ay walang puknat ang ating paglilingkod, ang ating misyon sa ating ministry.
At ang sabi niya rito, I am giving you 3 ways of exercising mercy toward your neighbor. First, by deed. Second, by word. Third, by prayer. In these 3 degrees, ito po, maganda to. In these 3 degrees is contained the fullness of mercy. And it is unquestionable proof of love for me. Pag ginagawa daw natin ito, ay talagang unquestionable na yung proof ng bawat isa sa atin ang pagmamahal natin sa ating Diyos. Wala na pong magku-question yan. Kung tayo by deed gumagawa, by word, and by prayer. Ito na po yung buod ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos, tunay na lingkod, at talagang nandyan sa kalooban ng ating propagation of the divine mercy. Ano nga ba, my dear brothers and sisters in Christ, yung mga corporal works of mercy? Una, to feed the hungry. Pangalawa, to give water to the thirsty. To clothe the naked. To shelter the homeless. To visit the sick. To visit the imprisoned. And to bury the dead. Ito pong to feed the hungry ay talagang napakahaba na po ng panahon na ito'y ginagawa natin hanggang sa mga araw na to. At kasama siyempre pagbibigay ng mga inumin. To clothe the naked, nagagawa din natin. To shelter the homeless, ito na lang po ang hindi pa natin nagagawa dahil talagang malaking pangangailangan niya. No? To visit the sick. To visit the imprisoned. Tayo po ay talagang more than 10 years na sa prison ministry. And to bury the dead. Ay isa pong dapat nating pagtulong-tulungan sa mga susunod na panahon. I'm sure, talagang kailangan magawa ng ministry lahat yan. Ito na lang po ang dasal na kailangan natin lahat to shelter the homeless. So, ito po yung ating misyon na talagang nakapaikot tayo, ang ating mga members, kasama. Ito po ay spiritual acts of mercy, ang ating ginagawa ng proclamation ng gospel or ng ating yung ating divine mercy propagation. Ang sabi po sa diary, if only souls knew how to gather eternal treasures for themselves, they will not be judged, or they would forestall my judgment with their mercy. Napakagandang pangako, kapatid. Kung tayo lang, hindi lang dito sa mundong ito, hindi lang dito sa ating tinitirhan sa mga oras na to. Yung puro treasures dito sa mundo, alam natin mawawala yan. Pero paano ba tayo magkakaroon ng treasures doon sa kalangitan? At hindi tayo mag-judge. Alam naman natin, pagkatapos ng ating buhay dito, aharap tayo sa ating judge, sa ating Panginoon. Pero ang sabi niya, ang kanyang pangako, ang lahat ng mga nagkakatipon, naging bahagi ng paglalayag at pagpoproclaim, spreading the devotion of my mercy, me and you and all of us, hindi na tayo judged ng Panginoon. Pangako po niya yan, kung tayo nakapaloob dito sa banal na awa ng Diyos. Because sabi niya, the mercy of God comes from the heart of Jesus. Yung kanyang banal na awa, na talagang yung mercy, ay wala na pong higit pa riyan. Yung mercy po ay isang vehicle papunta sa kaligtasan, sa salvation. Wala na pong susunod pa dyan sa mercy. Kaya tayo po ay nasa divine mercy. Ang banal na awa ng Diyos ay nanggagaling sa puso ng ating Panginoong Hesus. Then it goes down into our hearts, at pag tayo napuspos ng kanyang pagpapala, yung kanyang awa, and then into our neighbors' hearts. Tuloy-tuloy po, Kaya ang ating pong community ay talagang walang puknat na maraming mga naglilingkod, tuloy-tuloy yan. Parang, kung makikita lang po siguro natin araw-araw yung ating mga kapatiran all over the world, kung paano sila maglingkod, kung paano ngayon sa mga online, almost every day,
meron tayong gawain sa online, sa ating Zoom, sa ating social media. Araw-araw po ang mga gawain. At ito ang ating nagagawa. Yung mercy ng Panginoon ay pinagkaloob sa atin, at yung nung nasa atin, ito naman ay sinishare natin sa ating mga mahal sa buhay. Ito po ang biyaya. Ito po ang grasya na hindi na kayang sukatin. Ito po yung punong-puno ang bawat isa sa atin. Alam niyo kay Mother Teresa, no? Ganyan po sila, no? Talagang mas grabe rin po talagang nagampanan, no, ni Mother Teresa ng kanyang ministry, no? Ang pagkalawak-lawak na misyon. Nakapalo po yung corporal works of mercy sa kanya. Ay tunay, umaapaw. Talagang hanggang sa dulo ng mundo ay talagang iba ang nangyari sa kanya. At talagang hinahanga, talagang inspirasyon. Siya nagdudugtong ng buhay. Yung mga may sakit sa Calcutta, India, talagang yung halos mamatay na, dinadampot. Ay lahat ng may sakit. Ang daming gumaling, ang daming umabang buhay, ang daming ngumiti, ang daming nahirapan sa buhay. Pero pagdating ni Mother Teresa, kasampu ng kanyang mga kasama sa misyon, nangyari sa kanila ang talagang presensya ng Diyos. Sabi nga ni Mother Teresa, in serving the poorest of the poor, it is like Jesus in disguise. Bakit niya sinabi yun? Sa Matthew 25:40, whatever you do to the least of my brethren, you did it unto me. Sa ating pong mga clusters, mga members, propagators, sa ating pong mga builders, cluster heads, ay lahat po ng ating ginagawa ay nakapaloob itong Matthew 25:40. Whatever you do to the least of my brethren, you did it unto me. Bawat inaakyatan, isama nyo na to. Yung quotation ni Mother Teresa. In serving the poorest of the poor, it is like Jesus in disguise na ating inaakyatan sa ating sa mga bawat tahanan ang imahe ng banal na awa. Kaya kapuri-puri ang Diyos at talagang napaka-blessed ng ating mga buhay. Meron ngang prayer si Sister Faustina na napakaganda at napakapuno ng kabanalan. Ang sabi niya rito, I want to be completely transformed into your mercy and to be your living reflection, O Lord. May the greatest attributes that of your unfathomable mercy pass through my heart and soul to my neighbor. Talagang puno ng yung spiritual na pamumuhay ni Sister Faustina ay talagang umaapaw sa grasya, banal na biyaya ng Diyos. Gusto niyang maging complete ang kanyang transformation na yung awa ng Diyos na nasa kanya ay mangyari sa kanya to be a living reflection na parang si Jesus ang naroroon. And may the greatest attributes of mercy pass through my heart and to the soul of my neighbor. Sana ganun din tayo. Yung mercy ng Diyos ay dumating sa inyo, it will just pass through your heart and to the soul of our neighbors. Ito po yung misyon na napakalawak na ito ay nangyayari na. Hindi na lang sa Pilipinas ngayon. At marami pa po tayong pinagdarasal na talagang mas lumawak pa, hindi lang triple, hanggang gusto ng Panginoon. Ihingin natin ang marami pang mga manggagawa sa kanyang sa banal na ubasan na tayo buhusan ng mga may puso at talagang pinili ng Diyos at pipiliin ng Diyos. Sana kasama kayo. Ikaw na nandyan na yung kapatid na nanonood, sama ka na. Kasi punong-puno ng kabanalan ang misyon na ipinagkakatiwala ng ating Panginoon sa ating lahat. At ang dasal ni Sister Faustina, ito po. And she prayed that her eyes, ears, tongues, hands, feet, and above all that her heart be merciful. Lahat, talagang
pinabibless ni Lord ang buong katauhan ni Sister Faustina. Yung mata niya ay parang laging may awa. Yung kanyang pandinig ay laging naririnig. Yung tinig ng mga puso ng mga anak ng Diyos. Ang kanyang bibig, ang kanyang dila, tuwing bubukas, ay dapat binibless ng Panginoon. Ang kanyang kamay ay talagang yumayakap sa mga naghahanap ng yakap. Sa mga nakakalimutan na ng lipunan, ang kanyang mga paa ay makapaglakad kung saan man gustong dalhin ng Panginoon. And above all, again, that their heart be merciful. Mga kapatid, anong sabi dito sa image? Ito po sa ating harapan. Ikaw na wala pa, gusto niyo magpa-enthroned. Nandiyan po, nabasa na natin, balikan nyo na lang kung sakasakaliman. Lalo na sa ating panahon, delikado ang panahon. Ingat po tayong lahat. Pero alam naman natin, pag ang Diyos ay sumasa atin, hindi tayo pababayaan. Nasabi niya rito, by means of this image, I shall grant many graces to souls. It is to be a reminder of the demands of my mercy, because even the strongest faith is of no avail without works. Kinukuman tayo ng Panginoon. This is not all about faith. This is not all about belief. This is not all about just prayers. Sabi niya, baliwalang lahat kung ito'y hindi nalalapatan ng gawa, ng awa, ng pagmamahal, ng compassion sa ating mga kapatid. Lalo na ngayon, napakarami pong naghahanap ng talagang kabubuhay. Mahirap po ang ating inaabot, pero manampalataya lang tayo. Ang Diyos ang siyang mananatili sa ating buhay at hindi siya magpapabaya. So brothers and sisters in Christ, ito pa ang kanyang sabi. Sabi ni Sister Faustina, "Oh my Jesus, you yourself must help me." Kasi nga, ang lawak ng hinihingi ng Panginoon. Sabi niya, "You yourself must help me in everything, because you see how very little I am. And so I depend solely on your goodness, O God." Ay, totoo po yun. Kahit kami po, talagang halos sa mahabang panahon, halos talagang dinadaan lang namin sa dasal. Hindi namin kakayanin ang lahat ng to. Hindi lalang itong misyon na to. Hindi dadami ang taong maglilingkod. Hindi kami mapupuspos ng pagpapala. Hindi namin makikita ang lahat ng mga miracles and wonders. Hindi namin makikita ang lahat ng mga talagang pinapagaling, mga miracles. Si Jesus lang ang gumagawa. Kaya ito rin po, we are little people of God, and we depend solely on the goodness of our God. Pag nandiyan naman si Lord, alam naman natin, everything is possible. At sa oras na to, kapatid, ikaw, ako, tayong lahat nagkakatipon. May kani-kanyang mga karainan. May kani-kanyang mga kahilingan. May kanya-kanyang mga iniisip na maaaring nawawalan na tayo ng pag-asa sa buhay. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Hanggat may Diyos, laging posible ang lahat ng bagay. Dahil siya ang ating Ama. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating buhay. Kaya sa mga oras na ito, my dear brothers and sisters in Christ, sa ating pagharap, sa ating dasal, sa ating awitin, sa ating mga karainan, buksan natin ang ating puso, buksan ang ating isip. Hingan natin ang presensya ng Panginoon na manaog, umalaot sa ating mga puso at manahan siya sa atin. Ang mahalaga lang, magbalik loob tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Marahil itong pandemic na to, itong crisis na to, napakalalim ng itinuturo ng Panginoon sa atin, yung manumbalik tayo sa Kanya. Marahil sa mga oras na to, itinuturo ng Panginoon sa atin na ang mga nangyayari ngayon, walang iba tayong lalapitan kundi ang Diyos. Tinuturuan tayo maging pumunta tayo sa Diyos. Siya lang ang makakagawa ng lahat ng posible mga pangangailangan natin.
At yung mga may sakit nating mga kapatid, napakarami po tayong request ng mga tinamaan ng COVID. Padami ng padami mga kapatid. Libo po ang natatanggap nating mga prayer request. Sa araw-araw tayo nagdadasal. Sa ating works of mercy, kasama po ang ating mga dasal. Alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, the hour of great mercy, 3 o'clock in the afternoon, 6 p.m., 8 p.m. Bukod pa po sa ating mga believers fellowship prayer meetings, sa lahat po ng araw-araw ang ating mga prayer warriors, at bawat isa, patuloy natin tinatanggap, patuloy natin pinagdarasal, yung mga humihiling na ating mga kapatid. At mula dito, my dear brothers and sisters in Christ, napakarami nating nagbabalik loob at nakakasama natin sa ating misyon. Sana kasama ka rin. So tayo manalangin sa ating Diyos, humingi tayo ng pagpapala. Kausapin mo si Lord, brothers and sisters. Wala namang imposible sa Kanya. Ano man ang iyong mga prayer, maniwala. Isama na natin ang ating mga pamilya. O nga pala, isisingit ko na kapatid. Susunod na linggo, isama niyo po ang buong pamilya. Kasi, this will be another great worship, prayer, healing. Ang hingin natin, provision, healing, protection. Isama niyo po kasama naroroon ang inyong mga pamilya. Sana kasama natin, hihingin natin ang total protection ng ating mga pamilya na malayo dito sa COVID at anumang virus. Hihingin din natin yung provision, protection. At sa bawat pagtitipon, alam kong ginagawa ng Diyos yan. Kahit ngayon, ginagawa ng Diyos. Marami na ngayon lumalaya sa mga oras na to. Marami rito pinapagaling na ng Diyos. Kahit hindi pa tayo nagdarasal, doon pa lang sa umpisa ng ating ministry, ng ating Race of Mercy, nakatutok ka pa lang, nag-uumpisa na, umaapaw na ang grasya ng Diyos. Lalo tigit, tayo po ay manampalataya, magtiwala sa ating Diyos. Muli, mga kapatid, let us humble ourselves. Let us surrender our life to Christ. Let us open our hearts. Let us believe. Let us trust in His mercy. Dahil siya ang ating buhay. Let us bow down our heads and continuously feel the presence of God wherever you are. Ang ating mga OFW, pati mga naglalayag, sa ang lugar sa mundong ito, abot ka ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. O Diyos, amang makapangyarihan, kami pong lahat ay sama-sama mong pagkalapit ng aming mga puso. Sama-sama mo kaming biyayaan. Ito naman ay umahapaw sa iyo dahil ikaw mo may gawa ng biyaya. Ikaw may gawa ng lahat ng makabubuti para sa amin lahat. Kaming mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Sa mga oras na ito, nakakatipon kami sa iyong pangalan, in Jesus' name. And I pray and we pray, Lord, embrace us with your love, with your mercy, with your kindness, with your goodness, O God, with your healing touch. Ano man ang mga sakit ng bawat isa sa amin, pawiin mo ito, Lord. Pahabain mo pa ang aming mga buhay pang makapaglingkod pa kami at kami maging kasangkapan mo sa aming mga gawain. At makilala ka nang hindi pa kumikilala sa iyo sa mga oras na ito. Bawat isa sa amin, Lord, ibaba mo sa amin ang banal na liwanag, sinag ng buhay. Mula sa iyong puso, ang sinag, ang tubig, ang banal na tubig at dugo na dumadaloy sa iyo bilang aming Diyos. Hugasan mo ang aming mga kasalanan. Hugasan mo ang aming mga sana. At kami makalinis-linisin. At kung mga namumuhay sa dilim, ay magliwanag muli ang aming buhay, ang aming kaisipan. Let that grace of mercy be with us, dear Jesus. Naway balutin kami lagi ng banal na sinag ng iyong buhay mula sa iyong puso, O Diyos.
po kaming lisanin. Kung ano man po nangyari sa napakaraming libo-libo pong mga kapatid namin na nagkakatipon ngayon sa aming ministry, palawak na misyon. Sino man ang makasumpong, lalo tigit sa mga oras na to, Lord, ang nakasumpong na makapanood, uhusan mo siya ng biyaya, O Diyos. Ano man ang kanyang mga karainan, manahan ka sa bawat isa. Muli ang aming Diyos, let your grace of mercy and the love in us. At ito ang ibigay sa amin ng grasya at pagpapala. Hail, wood of the heart of Jesus, where blood and water flows. It becomes the grace of mercy, the blood of your healing grace. I want to praise you. 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 Take away the sins of our souls. Take away our burdens. Take away our fears. Take away all disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. I bow down before you, my Lord and my God, with different hope and love. I believe of your healing ways. Nothing is impossible with you. Take away the sins of our souls. Take away our burdens. Take away our fears. Take away all disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Raise up mercy, come heal your people. Raise up mercy, come heal your land. Raise up mercy, heal your people. Raise up mercy, come heal your land. Napakabuti na ating Panginoon sa ating worship, sa ating mga awitin, sa ating talaga namang kapagkakayo na all of this prayer, all of our prayer intention, Lord God, lahat ng aming mga karainan. Ngayon pa lang, we proclaim that victory is ours dahil ikaw naman yan, Panginoon. Ikaw nagbibigay ng lahat ng kabutihan sa aming buhay. In all of this prayer, once again, dear Jesus, we ask through the mighty name of your Son, together with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Brothers and sisters in Christ, muli, ay sana naman po, sa bawat araw, tayo po ay laging manalangin
Sana lang po sa araw-araw nating kaliligtaan ang banal na awa ng Diyos at maging kasangkapan niya tayo. Spread the devotion of mercy saan ka man pumunta. At nawang iyong puso ay mapuspos ng banal na awa at makarating sa ating mga kapatiran. Huwag po natin kalimutan, muli, September 12, next week po, big events. We are expecting more than 20,000 probably sa susunod na linggo na makakasama natin. Ilagay niyo po yan. Pakiusap po sa lahat ng mga nanonood ngayon. I-share niyo po ng i-share. Ito pong ang ating pong The Hour of Great Mercy is coming. I-share niyo po. Ilagay niyo po sa inyong mga Facebook at i-send sa lahat ng mga friends. Alam ko, maraming gagaling, maraming makakalaya, maraming manunumbalik ang kanilang tiwala sa Diyos nang dahil pinindot mo ang iyong cellphone at iparating sa ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating pamilya. Muli, ulit-ulitin ko po, next week, next Sunday, buong pamilya po ay tayo po'y tumutok. Hingin natin yung protection, healing, and provision. Kaya ng Diyos yan. Alam natin lahat. Hindi kakayanin ng gobyerno natin yan. Hindi kakayanin ng lahat ng gobyerno sa buong mundo. Pero lahat ng ating hihingin, isa lang ang pwede na makakagawa. Sa panahon ng crisis, si Lord lang ang siyang may kapangyarihan sa lahat. So brothers and sisters in Christ, paalam na po. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ay, share niyo rin po itong araw na to sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag natin pong kalimutan, walang imposible sa Diyos.